Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karbi natin, problema to. Nako, grabe to, di na to makatao. Sobra na. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin to. Nako mga kababayan, ito po. Pakinggan po natin to itong pahayag ni President Bongbong Marcos Jr. No, kung totoo man pong siya po ito, ay nako po. Napakalaking ano nito. Parang problema talaga to. Kasi pakinggan niyo po ang kanyang sinabi dito sa audio ito, no? At sabi ko, siguro, kung ako, kalabang kita sa politika, o sa whatever, for whatever, sa kalabang kita, pag binigay mo sa akin yung salin mo, hahanapan ko talaga ng problema yan. Kahit walang problema, gagawa ako para bigyan ka ng problema. Aray ko po. Diba? Napakalaking problema po nito kung ganito po ang mindset ng ating Pangulo, diba? Ulitin natin para mapakinggan ng lahat. Ito. At sabi ko, siguro, kung ako, kalabang kita sa politika, o sa whatever, for whatever, sa kalabang kita, pag binigay mo sa akin yung salin mo, hahanapan ko talaga ng problema yan. Kahit walang problema, gagawa ako para bigyan ka ng problema. Kahit walang problema, kaya naman pala, no? Kaya naman pala, no? Nandyan si Remulla. Salin agad yung binira ni Ombudsman Buwing Remulla, di ba? So yan mga kababayan, ano po ang masasabi niyo dyan? At eto, President Bongbong Marcos Jr., mayroon pong bagong utos si President Bongbong Marcos Jr. Sabi niya po dito, no? Sabi po sa balita, mula po sa Abante TNT, Ghost Farm to Market Road project sa Davao Occidental pinaiimbestigahan na ni PBBM. Aray ko po. Yan Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na managot ang mga nasa likod ng natuklasang 7 Ghost Farm to Market Road projects o roads sa Davao Occidental na nagkakahalaga ng 105 million. Ayan, paiimbestigahan. Sabi po ng ating mga kababayan sa kanilang mga komento, ginagawa niya naman ang paraan para managot ang may sala. Sana lang kahit kadugo niya, kung mapatunayan ay dapat maparusahan. Di ba sinasaldi ko at Martin din involved dyan? Salite at mga kontraktor ni Saldico din. Aray ko. Yung bilyon po unahin ninyo. Ayan Focus lang sa Davao at sa mga Duterte, ibagsak mo sila. May 2 taon pa bago ang 2028. Dapat maipakulong mo silang lahat para wala ng Duterte na makaupo. Kasi pag sila ang maupo sa 2028, tiyak ikaw ang makukulong. Yan Oo nga no? Bakit? Laging inuuna ni President Bongbong Marcos Jr. Davao, Duterte. Pero di ba? Kung talagang you are for anti-corruption, balita natin, di ba? Napanood po natin si former Governor Chavit Singson doon sa kanyang in-expose, di ba? Na mayroon pong mga flood control projects, ghost project or something na may substandard, no? Diyan sa Ilocos Norte. Bakit hindi mo rin paimbestigahan agad-agad para naman talagang masabi, di ba? Na ikaw ay for anti-corruption at hindi ka lang namumulitika. Di ba? Baka kasi mamaya mga kabayan, napupolitika lang ito. Paiimbestigahan
ni PBBM, Farm to Market Road, ghost daw, di ba? Ghost na Farm to Market Road sa Davao Occidental. Pero, yung mga substandard na mga flood control projects dyan po sa Ilocos Norte, mayroon po ba siyang ginagawa? Yun yung tanong, di ba? Kasi hindi na po ito anti-corruption movement na eh. Hindi na po ito anti-corruption actions, di ba? Ito po ay politically motivated na ito, di ba? Kapag puro Duterte lang, Duterte, Davao lang ang palagi niyong sinasangkalan sa mga issue na kayo naman po ang may gawa. Anyway, eto pa mga kaubayan, kaya naman pala no? Sabi dito Salin, di ba? Eto naman si Puno naman. Deputy Speaker Puno, sabi po dito, sinasabing may gusto umanong manira sa reputasyon ni dating Speaker Romualdez. Anong reputasyon? Di ba? Deputy Speaker Puno may demolition job umano laban kay dating Speaker Romualdez. Naniniwala, yan ang paniniwala mo. Naniniwala si House Deputy Speaker Representative Ronnie Puno na mayroon umanong nagtatanggang sirain ang reputasyon ni dating Speaker Martin Romualdez sa pamamagitan ng demolition job. Ayan. Anong demolition job? Siya mismo ang siya mismo ang nag-resign. Diba? Wala namang nagpaparesign sa kanya. Siya po ang nag-resign eh. Diba? Nahihiya na rin siguro eh. Di mo nga, akala ko kasi wala kayong hiya. Winisyon ni Puno ang mga aligasyon tungkol sa umano'y overpriced ghost farm to Market Road project sa Eastern Visayas na nasasakupan ni Romualdez. Kita nyo na yan? Naniniwala si Puno na posibleng sinisiraan si Romualdez upang siya lamang ang maging sentro ng atensyon habang ang iba ay nakakatakas sa pananagutan. Ayan. Ano po ang inyong masasabi? Sangkot pala si Romualdez mga kaubayan sa farm to market roads sa Eastern Visayas. Ayan mga kaubayan. Todo naman po ang pagtatakip, pagtatanggol ni Deputy Speaker Puno, di ba? Ay nako. Kaya naman siguro kasi sabi po ni Puno sinisiraan lang, demolition job lang ang ginagawa kay Speaker Martin Romualdez. So nakakaawa naman. Siyempre, pag maaawa ka, ganito ang gagawin nyo, di ba? Ito ang sunod nating balita. Maybe this is part of the script, drama, no? Dahil nga sinabi na ni Puno na demolition job at sinisiraan lang si Martin Romualdez, ito naman po ang aksyon ni Ombudsman Remulla. There is one person that knows everything. Siya ang magiging state witness. Aray ko po. Ombudsman Remulla stated that a high-ranking official from Leyte is in the running to be the state witness. Papayag ba kayo? Papayag ba ang taong bayan na gawing state witness? Itong si former Speaker Martin Romualdez, di ba? Ito, sige, payag tayo. For example, maging state witness si Romualdez, di ba? Pero gawin nyo yung gusto nyo gawin sa mga diskaya, di ba? Kung yung mga diskaya, before sila maging state witness, they have to return yung mga ninakaw nila sa gobyerno. Ganun din po ang gawin dito kay Romualdez. Diba? Kung gusto ni Remulla na maging state witness itong si former Speaker Martin Romualdez, abay dapat lang na ibalik muna, diba? Ni Remulla, ni Romualdez ang kanyang mga ninakaw sa kaban ng bayan. To be fair, diba? Payag ba kayo mga kabayan? State witness si Romualdez, pero lahat ng kanilang ari-arian, lahat talaga, hindi ba pwedeng yung mga ninakaw lang? Okay, lahat po ng kanilang ari-arian ay may mapunta sa gobyerno. Diba? Ako okay ako dyan. At least makabawi man lang yung gobyerno natin, diba?
sa mga ninakaw nila. Oh. Ano po ang inyong opinion dyan mga kaubayan? I-comment nyo na lang po. At eto na nga, pasadahan na po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Ako sa tingin ko lang ha, eto na talaga magiging presidente. May nagtanong po sa akin aking kaibigan, no? Baka nanonood siya rito. Anong sa tingin mo, Coach Oli? Magiging presidente ba si VP Sara? Sabi ko, sigurado yan. Ang pag-asa lang ng mga dilawan, ng mga komunista at ni Bongbong Marcos na hindi maging presidente si VP Sara sa 2028 ay patayin siya. Or i-disqualify. Pero kung dadaan sa normal na proseso, botohan. Ay, kahit kalahati ng boto, hindi aabot sa botong matatanggap ni BP Sara. Itaga nyo sa bato yan. Kaya dapat iligtas to si BP Sara. Siguraduhin natin hindi siya mapapatay. Bago po, simula hanggang sa dulo. Ito po, simulan na natin. Kung ka ba na italaga siyang ombudsman sa kanyang pwesto ngayon dito? Presidente, hindi siya ang i-appoint po ng ombudsman. Ayun, malalim yun ha. Kung ako ang presidente, hindi ko siya i-appoint na ombudsman. Ayun, ako sa tingin ko lang ha, eto na talaga magiging presidente. May nagtanong po sa akin aking kaibigan, no? Baka nanonood siya rito. Anong sa tingin mo, Coach Oli? Magiging presidente ba si VP Sara? Sabi ko, sigurado yan. Ang pag-asa lang ng mga dilawan, ng mga komunista at ni Bongbong Marcos na hindi maging presidente si VP Sara sa 2028 ay patayin siya. Or i-disqualify. Pero kung dadaan sa normal na proseso, botohan. Ay, kahit kalahati ng boto, hindi aabot sa botong matatanggap ni BP Sara. Itaga nyo sa bato yan. Kaya dapat iligtas to si BP Sara. Siguraduhin natin hindi siya mapapatay. Huwag na niya silipin, no? Ilagay na niya sa harap niya at pag-aralan na niya ng maayos. Alam mo yung sinasabi ni BP Sara na yan? Yan ay paghamon kay Boying. Ayusin mo trabaho mo. Ha? Patunayan mo. Alam mo dapat hindi ito, pagka merong pumosisyon tayo at kini-question yung posisyon natin, huwag tayong parang bakla, huwag tayong parang bading, huwag tayo parang bata na magagalit. Dapat yun, all the more patunayan mo kasi normal na pag ikaw yung nilagay sa posisyon, ha? Nilagay ka, hindi ka naman binoto ng tao, appointment lang, natural may magre-react. Huwag mo silang pansinin. Huwag kang parang immature. Dapat maging fuel mo yun na patunayan. Kaya malalaman natin ano ang reaction dito ni Claire. Kasi sinabi niya kung ako presidente, hindi ko ilalagay yan si Boying as ombudsman. So tingnan natin kung anong reaction ni Claire. Magagalit na naman ba siya? Immature ba siya? Kasi kung ako kay Claire, ang sasabihin ko, papatunayan ni Boying na tama yung appointment ni Bongbong. Ganun dapat. Kung ako naman si Boying, sasabihin ko, okay lang yan, natural merong hindi ka magugustuhan ng lahat ng tao. Pero papatunayan ko, tama yung appointment sa akin. Dahil magiging patas ako, batas lang. Ganun dapat. Hindi kayo, yung magre-react. So tingnan natin. Ha? Bigyan natin ng pagkakataon. Si Claire ba ay parang bata? O si Boying ba parang bata? Abangan natin kasi sasagot sila dyan eh. Tingnan natin kung ang kanilang maturity ay naaayon sa kanilang kaitiman. Ay naku, hindi. Sa kanilang bayad. Ay hindi yun. Kung kanilang maturity ay naaayon sa kanilang edad. O wala po. Ang maturity po wala sa edad yan ha. Nako, tingnan natin. Abang-abang. Kung ano man yung gusto niyang gawin, ipagpasa Diyos na lang natin siya at kanyang mga gagawin bilang ombudsman. Oh yes, i-hold ko na lang muna, ma'am. Sa to ako naniniwala kasi ako eh. Marami sa atin naniniwala sa Diyos. Pagpasa Diyos natin, nangyari. Di ba? Nilagay siyang ombudsman. Sa totoo lang, ayaw ko talaga siyang ombudsman. I think unethical para sa isang may kaso na i-appoint ka ng presidente. Pero nandiyan dyan na yan eh. So, sabi ko nga, it's for them to prove at for us to pray. Ngayon, pagka pumalpak, saka tayo mag-alma. Ha? Yung comment ko dito sa ICC case, no? Kasi kailangan natin maki-empathize and maki-empathize sa Oo nga, anong klaseng tanong ba naman yan nakikiramay sa mga wala kayong klaseng media kayo, wala kayong pakialam sa mga namatayan, kung ano-ano yung dapat andyan tayo para makiramay, hindi para mamuliti ka. Ang pambihira, mga
nabiktima ng lindol at mag-sympathize doon sa mga namatayan. I-postpone ko na lang muna ang comment ko sa budget. Hindi naman na mahalaga yung pera sa panahon ngayon dahil ang mas mahalaga ngayon ay yung maibsan yung lungkot, yung takot na Totoo naman, yung pera, yung budget, kasi yung pera, maloko man tayo, mababalik natin eh. Yung buhay, hindi na yan. Kaya yan po ang nakakalungkot dito sa mga nagnakaw patungkol sa baha. Diba? Kasalanan po ng malaki yung magnakaw ka. Pero dahil may namatay pa, kasi nagnakaw ka, nalunod sa baha, may matindi na yun. Kasi sabi niya dito, wag na muna yung pag-usapan yung budget. Ang may concern lang naman ng budget, yung mga congressman na yan eh. 'Di ba? Inuna pa nila yan. 'Di ba? Si De Lima, mas gusto pang unahin yung budget na yan kaysa makiramay, kaysa pumunta ng Cebu. Buti nga si BP pumunta ng Cebu eh. Inaano pa nila. 'Di ba? Sa bagay, ang concern naman ng De Lima na yun, siguro, kontrahin lang si Sara at saka makakuha ng driver. yun lang naman ang buhay nun eh. Basta may driver siya, ayos na. ng mga Ay, De Lima, gusto mo bigyan kitang driver? Pogi. Oy. Saka mga kabayan, no, itong budget na ito, itong budget deliberation, itong pagbabudget nila sa Office of the Vice President, ganun din naman yan eh. Umaten si Vice President Sara o hindi, ganun pa rin ang magiging desisyon nila. No? Mag-comment o hindi, ganun pa rin ang magiging desisyon nila. Kasi nakaano na yan eh, naka-stick to the plan na yan eh, mga scripted drama na po yan, mga, di ba? Tulad po nung nangyayari sa ombudsman, di ba? Drama na po yan. Scripted na po mga kabayan, biruin mo. Sa tagal-tagal na hindi nagsalita ni Gordon nung naging ombudsman si Remulla. Tingnan nyo. Nagsalita agad si Gordon at ngayon ay close na sila ni Remulla. Diba? Dalawa na silang mag-iimbestiga. Aray ko po. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang po. Maraming salamat. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.